Medyo hindi magandang balita para sa mga biktima ng OLA. Okay? Hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo, ang inaano ko lang dito is, parang may something lang na A1, no? Kasi, sinilip ko si SEC website about the list of the recorded online lending platform ngayong araw na ito. May nasilip lang ako at isi-share ko sa inyo dito sa video ito. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account na Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, pakihit lang po ang notification bell. At disclaimer, hindi po ako all agent, hindi po ako all promoter, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ang ginagawa ko lang po ay mag-review at silipin kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung kanilang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience, para magkaroon kayo ng tamang expectations at tamang gabay o guidance para kung sakasakali susubukan nyo mag-apply, ha. Yung sinasabi mangutang kayo at maghihikayat ako na mangutang kayo sa mga online lending apps na ito. Okay? Linawin ko lang. Pero sa video ito, medyo hindi talaga maganda yung naging mood ko. Yung nakita ko yung list of recorded online lending platforms. Okay? Ito po yung nakita ko, pakita ko sa inyo ngayon. List of financing and lending companies recorded with the SEC and their online lending platforms, OLPs, as reported under SEC MC19 series of 2019 as of November 3, 2025. Ngayon po yung ngayong November lang po yan. Updated po yan. So, ano po yung SEC MC19? Okay? So, yan po yung parang mga kanilang dapat gawin sa SEC na magpo-forward o magre-report na kailangan nilang maglagay ng kanilang mga online lending platform para maging legal o para maging registered na mag-operate through online, through apps, or through website. Yun po yung ibig sabihin nun. So ngayon, kung mapapansin nyo, di ba, medyo umigsi. Pansin nyo, di ba, nawala yung ganito. Pakita ko sa inyo yung latest update ko noong September 8, 2025. At actually, meron akong ginawa mga videos sa pag-update dito. Meron ako October. Pero nawala po yung ganito. And is in accordance with SEC Memorandum Circular Number 10 Series of 2021 of the Moratorium of New Online Lending Platforms. Yung moratorium, na pag-usapan po yan doon sa Senate hearing kay Senator Rapi Tulfo. Yung moratorium, ibig sabihin, wala nang madadagdag na mga online loan apps o mga recorded online loan platforms sa SEC. Wala nang pwedeng idagdag na mga, kunwari, si example mo, si Muka na mag-a-apply para doon sa Copperstone, hindi po siya pwedeng idagdag. Okay? Ganun po yun. Hindi siya pwedeng ilagay sa online lending platform. Kasi, stop na po yun. Hanggang 108 lang po yan. Nung huli ko po tinignan. Pero, ngayong araw na ito, nakita ko po mismo yung website is 110. Nadagdagan ng dalawang online lending platforms. So, it means, ngayong araw na ito, na pinost nila nung November 3 na in-update nila. Pero, anong araw na ngayon? November 6. Sabihin, nakarang araw lang ang lumipas, tinanggalan nila yung moratorium. Na pwede na silang mag-apply yung mga lending companies na pwede na mag-apply ng kanilang mga online lending platform na mag-operate through online. Yun po ang pinag-uusapan natin dito ngayon. So it means, like the example natin dyan, yung OLA na na-rebook this January, sinilip ko, nakabalik ngayong araw na ito. Yung di ba, yung task nung nakaraan na bigyan din ng 1 million fine o yung penalty na babayaran dahil nga sa paglabag sa unfair debt collection practices. Yun po yung nakakalungkot dito sa video ito. Akala ko titigil na, hindi na madadagdagan. Imbis na sundin yung sinabi sa Senate hearing na huwag na magdagdagan, mukhang pinag-usapan, question ko lang po, wala po akong paninirang puri about the Securities and Exchange Commissions. Kinu-question ko lang po, bakit po na-lift up yung moratorium? Anong meron? Yun lang po.
Tapos magugulat na lang ako, kaya nga nagulat ako doon sa isang OLA na binigyan ng penalty na 1 million. Pagkatapos magugulat ako ngayon, nakabalik sa list. Pero na-revoke siya. Ganun ba kadali yung sistema ng pagkabalik ng lisensya o ng authorization para mag-operate dito sa SEC? Kaya mas pabor ako doon sa ibigay na lang yung operations ng mga pagpapautang dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no? I'm not against sa mga government agencies. Diskarte nyo yan. Wala akong alam dyan sa mga proseso ng inyong pamamalakad sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit mas maraming Pilipino ang hindi na nagtitiwala sa mga ahensya ng gobyerno. Kung bakit nawawalan ng gana na maniwala na may pagbabago ang gobyerno. Okay, wala akong tinutumbok dito, wala akong sinasabi. It's just my point of view na nakikita ko. Lalo na ngayon. Biruin mo, nakita ko lang, ha? Sinilip ko lang, natsambahan ko lang ngayong araw na ito, sinilip ko, nawawala yung moratorium. Pero kagabi ko pa alam. May insider tayo eh. May insider ako na nagbigay lang ng info na pinag-uusapan yata na tanggalin na yung moratorium. Nga nga nagulat ako, nung sinilip ko kayo na, at yun nga, sinilip ko, tama talaga yung info na nakuha ko. Okay? Lilinawin ko lang po, no? Nakakalungkot lang isipin na mas parang pinapabura yung mga ganitong klase ng mga abusadong online apps. Example, si Mocha Mocha. Diba? Si Capital Stone. Na-revoke. Na-revoke no last year. Pagkatapos na itong pasok ng year na ito na 2025, nakabalik na. Lifted na po yung revocation. And then the others, may cease and desist order. Nabibigyan cease and desist order, nare-revoke. Pero, after that, ano nangyari? Nakakabalik. So, paano pa maniniwala yung mga Pilipino? Kaya nga, hindi ako magiging against ngayon doon sa mga tao na sasabihin na utangan nyo lang, huwag nyo bayaran. Medyo, nagigets ko na yung point of view ng mga taong yan. Kasi, nagkakalokohan eh. Yun lang po. Pero still, I will go again, I will go through my principles. Utang is utang, bayaran. Ibalik kahit yung principal. Kung alam nyo, niloloko na kayo ng mga online lending apps, bayaran na lang natin kung magkano nakuha natin. Ngayon, naglalabas sila ng mga draft na magkaroon ng 20% na interest, something like that. Ewan ko, no? Hindi ko na inintindi kasi parang lalagyan na lang ng ganyan. Masusunod ba? Totoo lang, no? Question ko lang po, nagtatanong lang po ako na makatotohanan at real talk lang po itong mga sasabihin ko. Nagkakatotoo ba yan? Nasusunod ba yan? Parang hindi. Di ba? Real talk lang, no? Truth in Lending Act, nasusunod ba o hindi? Di ba? Yan ang ginagawa ngayon ng mga online lending apps na nag-a-apply dyan sa list of recorded online lending platform. Lalo na ngayon na wala na yung moratorium. Nakakalungkot lang isipin, pero maging maingat po kayo bago kayo mag-apply dyan sa mga bagong lalabas ng mga online lending apps na makikita nyo sa Play Store, sa mga app market. Paalala lang, pag-aralan nyo muna bago nyo pasukan yung mga online lending apps. So sana na, kung nakatulong ang video ito, paki-like lang po. At paki-follow po ang aking mga social media account na Facebook, YouTube at ang aking TikTok. Paki-like lang po at marami pong salamat sa ulitin.